medyo napapaisip lang ako rito pag-uusap natin si Senator De Lima, and of course, very vocal siya about her opinions dito sa impeachment trial or proceedings, and she is well within her rights to actually express her opinions in public. Pero I wouldn't put it past certain senators to take it personally against her kung sakaling humarap man siya bilang isang House prosecutor dyan po sa impeachment trial kung matutuloy dyan po sa Senado. Unang-unang naiisip kung babanat sa kanya, walang iba kundi si Senator Jinggoy Estrada. Medyo mukhang malalim ang hugot ni Senator Jinggoy laban dito kay Leila De Lima. And of course, you cannot underestimate the capability of certain senator judges to go beyond personal issues, to rise above personal issues, and act as real senator judges. Marami dyan, inaasahan nating mamemersonal. Tulad ng binabanggit ko po dun sa mga nakaraang komentaryo natin, dun sa ibang mga senador, nadidisappoint tayo dahil medyo mataas yung ating expectation sa kanila dahil siguro sa kanilang track record. Pero dun sa ibang mga senador, hindi na tayo nadidisappoint dahil hindi naman tayo umaasa na meron silang gagawin na ganun kataas ang kalidad. Diba? Kaya na po bahala mag-identify kung sino sa mga senador na yung binabanggit natin. Pero alam niyo po, nakikita kong problema dito. May mga nagko-comment kasi marami nagalit, no? Doon sa nangyari kagabi dyan sa Senado dahil yung punto ni Senator De Lima, hindi naman yung punto ng marami, sinasabi that was unnecessary yung pagbalik ng impeachment complaint dyan po sa House of Representatives when that could have been asked in open session or open trial doon sa mga miyembro ng House Prosecution Team, pero kala ibalik pa. Tapos medyo weird yung pangalawa, no? Yung pangalawang requirement ng Senado. Gusto nila nasabihin ng 20th Congress na interesado po kaming ituloy itong impeachment complaint against the Vice President. Actually, nakikita natin dito, yung mga senador, talagang ine-exercise yung kanilang power bilang isang impeachment court. But not exactly for the right reasons. Yun ang problema doon. Parang ramdam na ramdam nila yung yung sui generis nature ng kanilang pagiging impeachment court. Na sila lang ang merong karapatan at kapangyarihan to try and decide impeachment cases. Ang problema, parang nakakalimutan nila na inang requirement lang sa kanila, try and decide. Yung mga ibang palabok sana iniiwasan na. At isa pa po, no, alam niyo kung bakit nagkakaroon ng matinding mga pagkilos, yung mga rallies against this action by the Senate. Kaya maraming busit at tumaas yung blood pressure. Nagkakaroon talaga tayo ng matinding trust issues dito sa ating mga senador. Dahil dito sa kanilang galawan, di ba? Napakatagal lang inintay para magsimula yung proseso ng impeachment dyan sa Senado. Na kailang back and forth yan. At naninindigan pa rin yung liderato na hindi, tama kami. Number 2, nung finally, nagsimula na yung proseso, nanumpa na, ito naman, merong motion to terminate. Ito lang pag-isipan nyo, no? Na-imagine nyo ba sa isang korte, for instance, no? Yung judge mismo nagsabi, I move na i-terminate na itong kaso na ito laban sa akusado. Judge ang nagsabi, siya yung maglilitis Hindi ba dapat ang nagsasabi nun? Yung defense. In this case, the camp of Sara Duterte. So clearly, nag-abogado rito si Senator Bato de la Rosa dito kay Vice President Sara Duterte. At hindi naman nakakabigla yun. Tapos kung titingnan niyo yung galawan dyan, di ba? Talagang nandun yung mga sagad to the bone sa mga pro-Duterte dyan. Yung sa 18 na bumoto in favor of that motion, amended motion by the brilliant Alan Peter Cayetano, yung sa 18 na yun, hindi naman lahat yung solid pro-Duterte. Pero marami rin naglalaro pro-Duterte. Yun ang totoo dyan. So yun ang mga sisilipin natin. Dahil talaga nagkaroon ng matinding trust issues lalo because of what happened in the Senate last night. Okay? So, abangan natin kung ano mangyayari. Hindi ko namang gusto na magtunog na hopeless. Although minsan pag nakikita natin yung kalidad o kawalan ng kalidad ng ilang mga senador natin, parang hindi maiwasan na makaramdam ng hopelessness.
Tapos ito, ang dami-dami mga trolls dito, no? Mga mura ng mura, no? Isa sa mga nagmumura dito, ito, si Roberto Magsino. Ayan, no? Mura ng mura. Totoong tao ba ito? Si Roberto Magsino. Mukhang totoong tao. Pero, naintindihan naman natin kung galit na galit po kayo sa issues, no? Pero, wag naman po sana ganito kabastos yung bibig. Ayan. Dahil, I don't know kung okay yan sa mga kapamilya ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, na ganyan po yung inyong asal on social media. So, meron namang talagang merong paraan para masabi natin yung ating contrary opinion. So, pwedeng hindi kayo nag-agree dito, pero pwedeng tingin nyo mali yung ating sinasabi, pero maganda makipagtagisan po tayo sa larangan ng ideya at prinsipyo. Oo. Dahil at least ako, no, clear naman sa akin kung anong prinsipyong tinutuntungan ng mga sinasabi ko. Ayan. Unang-una, hindi ako dilawan at lalong hindi ako pinklawan, no? Maliwanag po 'yon. Baka nagkakataon lang na akala nyo ganun yung kulay ko dahil dun sa ibang mga isinusulong natin prinsipyo nadidikit dun sa ilang mga politiko na iisip nyo na dilawan tsaka pinklawan. Pero technically wala akong pakialam dun, no? Alam nyo kung bakit? Sa totoo lang, kung nakikita ko na matino yung mga tinutuntungan na prinsipyo o isinusulong na advokasya ng mga katulad ni Robin Padilla, Bato de la Rosa, si Senator Bongo, kung hindi sila loyal sa isang politiko o hindi na tinatrato na parang puon ang mga Duterte at talagang loyal sila sa kung ano yung tama at hindi sila naglalaro dan sa populist ethos nitong DDS group, sila po yung pupurihin natin. Ang problema, hindi po natin nakikita sa kanila yun. Ang tabayanan natin, mahaba-haba po ito, no? Ito yung ito yung interesting sa mga ganitong galawan, no? Yung impeachment process na yan, napakahaba pa po niyan, hindi pa nga nagta-trial diyan sa Senado. Inakita niyo setback kahapon, pwedeng hindi po yan ang mangyari in the coming days or in the coming weeks, or kung magkaroon man ng trial proper, nandun yan. Pero ito yung sigurado tayo. Yung mga pro-Duterte forces, yung mga fence-sitters diyan po sa Senado, pati na yung mga anti-Duterte o yung mga talagang right-minded senators na hindi naman siguro sila ganun karami. May kanya-kanyang mga iniisip yan. Pero itong Duterte block, definitely merong galawan yan. No? Merong plano yan. Merong mga pinaghahandaan yan. Obvious na obvious naman. No? Saka nakakita, Senator Judge, pinapadismiss mo yung kaso. Ikaw ngayon maghuhusga Ba't mo pinapadismiss? Intayin mo yung yung akusado na magsabi na hindi, i-dismiss nyo na yan at pagdesisyonan. Di ba? Kaya napakagarapal ito nakikita natin. No? Hindi tinatago ng mga katulad nila Bato, nila Robin Padilla, yung kanilang yung pro-Duterte bias. No? Ito siguro nakakalimutan nila. No? Iyan ang problema pag tumakbo sa pagkasenador nang hindi naman maliwanag kung ano yung pinapasok nilang trabaho. Naalala ko yan kasi si Bato, nakausap ko pa yan nung tumakbo yan ng 2019. Na live interview ko yan Ito naalala ko sa sinabi niya kasi napik ko niyan nung nasa ANC pa ako. Pwede nyo balikan yung interview namin. Nandun yata sa YouTube yan. No? Napik ko niyan tinatanong ko yan dun sa bakit siya tumatakbo, anong plataforma niya. Ang naalala ko, inamin niya in so many words, tumatakbo siya kasi popular siya. Diba? Because of the Duterte brand. Kung tama yung pagkakatanda ko, ang sinabi niya, strike while the iron is hot. Kailan pa ako tatakbo pag hindi na ako sikat dahil sa mga Duterte? So clearly, yan ang nakita natin. Tumakbo dahil nakadikit sa mga Duterte tsaka mga sikat. So nakikita natin ngayon? Ito pa naalala ko, no? Merong isang dating political analyst. Medyo inaway ako ng slight sa text message. Kasi nung nasa ABS-CBN pa ako, alam ko meron kaming pre-election noong 2022 ito, no? Pre-election coverage. At isa ako dun sa mga nakaupo na anchor doon sa DZMM. Ang pagkakatanda ko, medyo nahiritan ko lang. Alam niyo naman sa ABS-CBN, di ba? Matindi ang censorship dyan. At least sa akin. So, maingat pa rin naman yung pagkakasabi ko. Pero medyo na-question ko lang, nahiritan ko lang. Papunta ron sa direksyon ng competence ng isang Robin Padilla na tumatakbo sa pagkasenador ng panahon na yun. Very, very slight comment. Nakatanggap ako ng isang angry text message from this political analyst. Ayan. Inaaway ako. Bakit ka raw hinuhusgahan si Robin? Blah, 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 blah. Lately, nakita ko niyayari niya yung mga senador na bumoto dun sa motion ni
ni Bato de la Rosa as amended by Alan Peter Cayetano. Naalala ko siya eh. Sabi ko, di ba ikaw yung, naalala ko lang, hindi ka man siya kinausap. Di ba kayo po yung yumayari sa akin nung nakiritan ko lang ng slight yung competence nitong si Robin Padilla? O ano ngayon? Tingnan nyo ngayon. Di ba? Hindi ba damaging yung mga ganyang galawan na mga katulad ni Robin Padilla sa Senado? Ayan. Kaya ako maingat ako sa mga analyst na ganyan eh. No? Hindi mo alam kung sino yung mga talagang pinopromote na mga yan eh.